Hello po mga kasaksid, good morning po at nandito po ako ngayon sa Alaminos, pero bago po muna yon, this GMG Agri TV aka Organic Don't Panic, it's Organic Masantos, Yakabusan, it's Kiamin dito sa Pangasinan. Ayan. So, nandito po ako ngayon kay Pastora at alam ko na-miss nyo siya. At alam ko rin na ito yung matagal nyo nang inaantay. Pero sa ngayon, mga kasaksid, may demo kasi si Pastora na binigay ni SL, no? Dalawa siya, SL19, SL68. Kung nakita nyo dun sa post natin na shinare sa atin ni Pastora. So, ito na po siya, yung niya, pakita ko po sa inyo, mga kasaksid. So, ito na po siya, hello po, Pastora. Ayun, mag-hi naman po kayo sa ating mga Good morning! Oo, kamusta po kayo, Pastora, nitong nagdaang Pasko? Okay, mabuting-mabuti naman. Malakas, malusog pa rin. Ayan, malakas, malusog pa rin. Grabe. Opo, panibagong taon, panibagong technology, panibagong experience. Opo, Okay, kasi nabanggit nyo nun, Pastora, di ba, ito bago pa lang po itong na to eh. Parang ngayon pa lang kayo nag-hybrid. So ngayon pa lang si Pastora nag-hybrid ngayon, sasabihin niya sa atin kung ano nga ba yung naging paraan niya dito sa hybrid na to, kung bakit ganito kataas. Ilang days na po ito, Pastora, itong hybrid? Bali, as of this date is 76. 76 days. 76 days niya ngayon ito. Mula po nung nailipat tanim? Hindi, mula noong naipunla. Naipunla, 76 days. Okay. Po, bali, dalawa po, 19 and then 68. Parang sample dan po, Pastora, kasi ni ni SL. SL, pero actually may 7 varieties ako ngayon. 4 na inbreed at saka 3 hybrid. Bigante, SL68. Bigante Plus yung nasa akin. Bigante Plus, SL68 at saka SL19. Pero ang mga inbreed ko naman is 222, RC436, RC216 at RC160. RC160. 7 varieties ako ngayon for varietal trial. Oo, grabe. Ngayon, ito mga kasaksid, grabe yung tasya siguro kung naandito kayo, makikita nyo. Pero mas magugulat kayo, kasaksid. Kasi dito, halos same ng tangkad, ang inbreed tsaka hybrid, Pastora. Oo. Makikita natin yan, kasaksid. Siguro, Pastora, expect nyo dito ilan yung pwedeng anihin nito. Ang ini-expect ko ngayon, ito yung dating pinagkukuhanan natin ng, di ba, noong yung una is 250. 250. Pero itong second crop, di ba, 248. Yes, 248. Nabitin tayo ng dalawa. Ng dalawang kaban. Ngayon, ang expected namin, baka mga 300 ito. Itong 300 ito. Itong stand na ito. Itong stand. Basta wala ng kalamidad. walang hangin. Isang hektarya po, Pastor? Isang hektarya. Isang hektarya yun. Kasama na dun yung yung inbreed, di ba? Inbreed hybrid. Ang kukunin natin di total yield. Yield. Nung 6 varieties na narito. Para malaman natin yung computation niya sa isang hektarya. Ito yun. Pero ito, i-actual natin with 6 varieties. 6 varieties. Pero kukunin pa rin namin per area, compute namin per hectare, itong mga 6 varieties na existing dito. Ito, Pastor, ano yung pinagkaiba ng hybrid sa inbreed? Kung paano kayo mag-apply ng patubig mula nung naipunla po ninyo, parang ganun. Ilan yung spacing actually, sa pagpapatubig, pag-aabono, uneven spraying, parehas ang technology. Parehas. Ang difference lang, itong hybrid kasi ginamitan ko ng 30 by 30 na 30. Distance. Samantalang yung inbreed, 20 by 20 lang ginagamit ko. Mas medyo malawak. Itong distance na ito yung 30 by 30. Ayan. 30 by 30. Tapos sa abono, Pastor, di ba? Nakapunla siya nun, di ba? Paano, anong days yung una yung abono? Ang unang abono ko sa sa punla. Punla. That's 5 days. After 5 days. sowing. After sowing. Di ba, parang pinadaanan ko lang ng tubig nung ika-3rd day. Then ika-5th day, nilagyan ko lang ng salapasap, sabi nila yung parang mababaw lang hanggang ma-cover talaga yung soil. Then yun, in-applyan ko ng abono. Pero ang ginamit ko, nag-mix ako. Actually, in every 40 kilos, ang ginagamit ko is 10 kilos triple 14 and 5 kilos urea.
10 kilos na triple 14 and 5 kilos na urea. I-mix mo yun. Yun yung ina-apply ko for 40 kilos na binhi. 40 kilos para sa... Yung 40 kilos, ilang ano yun, Pastora? Matatamnan niya kung yung distancing kong 20 by 20, mahigit 1 hektarya yung matatamnan. 1 hektarya. Pero ganun din dito sa ano? Oo, ganun din. Parang ang nilagay nyo dito kasi ito 1 kilo lang eh. Parang ilang... 1 kilo lang ito 1 kilo lang eh. Pero pag 1 hektarya, 40 kilos, limang ano ta? 5 urea. 5 urea and 10 kilos na triple 14. Parang ano, 15 kilos lahat. Okay. So, after po nun, Pastor, ilang days naman yung susunod nyo na abono? Sa punla, hindi na. Lilipat. Pero, 3 to 5 days before bunutin, ini-sprayhan ko yun ng Power Max. Power Max. At saka may i-sprayhan ko na rin ng first application ng insecticide para sa mga sucking insect. Sucking. Ano ba yung Power Max, Pastor? Ano ba yung naitutulong? Yung foliar yun. Foliar siya. Yung experience ko kasi na papadali, mas madaling bunutin pag ina-applyan ng Power Max, 3 to 5 days. Organic din siya? Hindi. Hindi. Basta foliar. Foliar din. Okay. Foliar. Para mabilis bunutin siya. Mabilis bunutin. After nun, na 3 to 5 days, nag-spray kayo ng insecticide. Sabay yun, Pastor? Kasi pares naman chemical, di ba? Tapos, the same pa rin na nagbibisal ako 1 to 2 days before transplanting. Yung final harrowing, aabono na ako. Parang uunahin nyo yun bago kayo mag-spray ng ano? Para kohol. Para kohol. Tapos doon sa insecticide. Sa insecticide, hindi pa ako nag-spray ng insecticide kaagad. Mga 20 days after transplanting, yun yung first application ng insecticide. 1 to 2 days. Bali, pangalawang abono na yun, Pastora. Ilan na yung ginamit nyo nun pag ganun? Pag per hectare basis ko yun yung dating technology ko. Dati kasi is in 1 hectare is 5 bags na triple 14. Tapos 1 bag na urea mix. Yun yung basal. Pero itong second crop, nag-twist ako. Ginawa ko na yung 1 hectare, ginawa kong 6 na triple 14. 6 na triple 14. At nagdagdag ako ng 1 bag. 6 na kilo? Hindi, 6 na bag na kasi per hectare na ang usapan natin eh. 6 na bag na triple 14. 1 bag na urea, yun yung mix. Yun yung pang basal. Basal, basal. Ito yung sabi ko nga, bakit iba yung kapal, sabi nila. Medyo nag-twist ako kasi inoobserbahan ko, lalo na pag second crop, mainit. Mainit. Madali yung sinasabi nilang pagbawbaw o volatilization. Lalo na yung mga nitrogen na content o element ng fertilizer mag-evaporate. Yun yung termino kasi nun is volatilization. Magbawbaw. Kaya sabi ko nag-twist ako. Subukan ko nga. Kaya first time kong nag-increase ng 1 bag triple 14. Triple 14. Ito yung naging resulta. Iba yung kapal ngayon compared sa mga ibang pagtatanim ko kasi binasi ko yun sa soil analysis nga. Pero subukan ko ngayon kako anyway. Hindi ko naman problemahin na magra-run off. Halimbawa, biglang ulan. Aagos. Ito hindi kako normal condition. Sinubukan ko lang. Pero ano yun, ma'am? At Pastor, dinagdagan nyo or... Dinagdagan ko ng isa. Dinagdagan isa. Yun yung triple 14. Okay. Sa bisal yun nagdagdag lang ako. Tapos yung ito na, abunuhan nyo na to ng parang top dress. Pastor. Oo. Kompleto na ito. Wala nang kwan. Kung mag-a-apply man ako dito, o-obserbahan ko kung kailangan pa niyang last spraying. Last spraying. Pero ilang days po yung Pastora? Yung basal, yung top dress? Top dress ko, parehas pa rin yung 20 to 25 days. Mula punla? Mula tanim na. Days after transplanting, first application ko ng urea. Pure na urea yun. Pero ang paggamit ko dito, ginawa kong 23 days after transplanting. Yun yung top dress niya? First top dress. First application ng urea, 20 to 25 days. Ibig sabihin ilang bag na yung ginamit nyo? 1 bag. 1 bag lang? For 1 hectare. Then, noong 40 to 45 days after transplanting, yun yung last application ko. Yun yung nag-mix ako ng 1 bag urea and 1 bag of 0060. Ito na. Yun na yun, 2 bag. Yun yung pinakalas nyo. Yung 45 days. Yun na yung pag-gipi niya, di ba? Tapos dire-diretso na. Dire-diretso na,
Kung gagamitan man nila, Pastora, ng foliar, for example, organic foliar fertilizer, 45 days ang maganda, di ba? Kung hindi siya nag-abono, pero hindi kung siya ako nag-abono. kasi, ang gamit ko ng foliar, first foliar application ko is pag may 5% 5%. na lumabas ng ohay. Applyan ko na. Yun na 60 days, 60 or 65 days. Tapos, mga 30%, yung second application ng foliar kapag milking stage, kasi yung habol ko nga, yung magkalaman yung nasa liig niya. Nasa liig. Batok. Nasa batok ng palay. Yun yung ano. Yan. Kaya nga ito, minsan pa ito, pero obserbahan ko kasi ang kinukan ko dito, okay naman ang tubig niya. Tapos itong mga plug leaf, ito yung tinatawag na plug leaf. Ito yung kusina ng palay eh. Yan yung. Ngayon kapag nakita mong very healthy naman yan, green na green. Green na green, parang masusuportahan naman niya, pero if in case lang na kailangan niya kasi hahabulin ko nga itong batok. Itong batok. A-applyan niya itong batok niya. Ayan, kumbaga magkakaroon ng laman. Papalagyan ng laman. Yun. Yan pala. Kaya ito na yung ano ni Pastor, parang ang ginawa niyo technique, Pastor, yung dinagdagan niyo. Dinagdagan ko lang ng 1 bag 314 ng basal. Ng basal para gumanda yung ano nang. Pero ang maganda yung ano niya, tinding niya, tsaka green na green, wala kang makikitang naninilaw yung dulo, nag-ano. Ayan mga kasaksid. At siguro sa susunod, Pastor, 'di ba, sabi niyo is mag-alas-tweet na ganito. Maglalagay kayo ng nasa susunod na cropping. Hybrid nang itatanim niyo. Sa main crop ko talaga hybrid. Nakita ko na baka dito yung 2096 lahat ito. Tapos sa kabigila baka yung bigante. Bigante na nilalagay niyo. Yung isa ng bigante, kita mo. Yung puti na yun, Pastora? Hindi. Yan lang, dito banda rito nung may plug. May plug. Banda rito, ito lang, ganito, mas marami pa na rin lumabas na uhay. Lumabas na ganyan. Sa bigante, Pastor, mataas. Kaya pag titignan mo ngayon, makita mo yung 160, sabi nga nung taga-DE hybrid din ito, sabi niya, hindi, 160 yan. Kako, bakit parehas ang isa? Sabi niya, dahil sa technique at sa pag-aalaga ni Pastora. Ayan mga kasaksi doon. Kita niyo itong stage na ito dapat hindi na natin pababayaan sa tubig. Meron at meron kasi dito kailangan niya talaga ang tubig ng mga ito. Kailangan niya talaga ang tubig. Kaya dapat ng tubig lang. Na support. Bali ngayon pag second crop weekly ang schedule ng irrigation namin. Weekly. Ang irrigation ninyo. Di ba, wala namang kaming problema sa irrigation kasi sarili namin ang pump. Dito, dadaloy, Pastor. Tsaka, kumukuha rin ata kayo dun sa Pastor, ilog? Sa ilog talaga ang source niyan. Kasi tabing ilog lang yung ni Pastor. Yan, mga kasaksid, panibagong idea na nakadepende pa rin yung Pastor sa soil analysis nila. Kung nila. Pero yung tinatawag na -1 element, Pastora. Kahit, for example, kasi yung ginagawa nila pag hindi ka di ba? Hindi ka nagpapasoil analysis, yung -1, di ba? Paano po yung nun, Pastora? Possible ba na ganun din ang magiging resulta? Hindi ako kasi kung magma-1 ka, anong ima-minus mo? Anyway, may ang 3 major elements na kailangan ng palay is nitrogen, phosphorus, and potassium. Pero yung 16 essential elements, macro and micro elements. Yung macro, yun yung tatlo. Tapos yung others, yun yung sinasabi nilang micro elements. Yun po, na kailangan din ng soil natin ng sulfur, manganese, magnesium, maraming kailangan. Kaya kung hindi ka rin soil analysis, ano ang basis natin sa -1? Kung kung magma-1 tayo, kailangan may nagtitesting din tayo ng mga palay natin. Di ba? May mga testing silang mga nakapasok, titignan nila doon kung ano ang i-eliminate nila ng micro elements doon. Pero for the macro elements, yung tatlo na major elements, dapat hindi.
base pa rin. Ako base pa rin Yun yung idea ko na magbabase pa rin ako sa soil analysis. Ngayon, kung wala kang time na magpa-soil analysis on which libre naman, napakadali namang i-approach ang soil laboratory. Dito sa Pangasinan, sa Lingayen, napakadali. Kaya sa ako, hindi ako nahirapan na nagpapa-soil analysis. Ang naging problema nila, Pastora, yung sa ibang mga lugar, wala daw sa kanilang ng soil analysis, pahirapan daw. Oo, pero ibig kong sabihin, bakit hindi nila approachin ang provincial office? Kaya nga. Okay, regional office, mag-request sila. Lalo na kapag may existing association, registered association. Libre naman. Madali lang kasi libre naman Isa yun. Then pangalawa, kung observer, ang farmer, makikita niya ano ba yung mga kailangan. Kasi pwede naman sa atin ituro ng mga technician kung anong kulang ng nitrogen, phosphorus, or potassium yung mga halaman natin. Yun yung yung ginagawa ng mga barangay technician. Yun nga. Yun yung ginagawa. Para maturuan ka nila. Maturuan, dito sa amin, aside yung mga ganitong na private na farm, mayroong mga existing na mga corporate farms na weekly nagmo-monitor yung provincial technician at saka yung technician ng DA. Tinuturo sa mga farmer kung nag-actual sila visit sa farm, makikita nila yung actual condition o situation ng palay. Doon pa lang sa farm, sinasabi na, ito damage ng ganitong insekto, ganito ang pwedeng i-spray, ito naman kulang tayo sa ganito. Actual talagang tinuturo nila. Then after that, kung kailangan, nag-schedule kami ng farmers class. Ayun yung maganda sa farmers class. Sana buong barangay din ng mga ibang lugar may mga ganun din, Pastora, para umattend din yung mga kasi ang ibang farmer di na umattend talaga sa mga ganun Opo. So ito, Pastora, maaani siya ng last week ng January. Ito siguro itong SL19 first week ng February ito, pero all the rest variety last week ng January. Pwede na yan. Halos magkasabay lang tong SL. Ito lang ang huli. Ito lang yung nahuli. Ay, umaabot daw ito. Nakausap ko kahapon yung technician ng itong SL Agritech. 110 daw ito maturity. 110. SL19. 110. Samantalang 104 ang SL68. Kaya mauna talaga tignan mo. Yumuko na pala, yumuko na to. Parang mas matangkad na to tignan kasi hindi pa kasi nalabas. Ito kasi, yumuko na siya. Nakayuko na siya. Kumbaga buwibigat na yung palay. Buwibigat na yung palay. Pero based, Pastora, sa inyong experience dito, Pastora, anong masasabi sa SL19 at 68? Mas gusto ko ito. Mas magusto niyo to sa ibang mga hybrid. Itong dalawang SL, SL68 saka SL19, mas gusto ko ang SL19. Pero yung sa kabuuan, tulak kabigin. Wala kang itulak kabigin dito sa sa tatlo. Sa tatlo na to. Kasi na-try nyo na, Pastora, tsaka pinakita niya talaga sa inyo yung ganda ng tindig na kaya nga para sa mga gagamit. So sa lahat ng hybrid, Pastor, ito yung gusto nyo. Para sa inyo, mas prepare, mas maganda. Kasi nasubukan ko lang naman ito sa second crop. Ang gusto ko talaga makita, baka mag-iba ang performance nito kapag tag-ulan. Pero naobserbahan ko yung main crop, ang maganda is yung LP 2096. 2096 pag main crop. Kahit daw, sabi ni Sir, kahit daw tag-ulan or tag-araw, pwede siya. Hindi siya agad tumutumba. LP. Yung LP. Pero dito sa SL, ngayon, maganda yung tindig ng niya. Kasi second crop, control natin ang situation. Yung tubig, kaya mong makontrol. Puntahan natin yan, mga kasaksid, pag-harvest nila para makita natin kung ilan yung anin sa isang hektarya. Kasama na yung kasama na yung natin. Yun, 160, 160, Pastora? Yung baba nito is 216. 216. Yung sa kabila nun is 160. Tapos yung makikita mong medyo mataas doon, Bigante. Bigante. Sa susulangin ko yung triple 2. Purong triple to yun, 1.25 hectare. Pero ito, Pastora, same pa rin, 1.2 hectare to, yung pinagtamnan nyo na to, lahat. Lahat, pati yung nasa likod ng bahay. 1.2. Okay.
Yan, malalaman natin kung ilan yung anihin ni Pastora dito. Isa ano naman po Pastora, kasi yung mga, alam mo yung mga farmers po na nagtatanong, yung iba, halos ayaw nilang maniwala dun sa 480 na naanin nyo nga po na 250. Sabi nila, ilang bag daw po ba ang na ginamit yung abono nun, yung mula pag-start daw sa, for example, mula sa punlaan, nung nailipat nyo, ilang bag ng abono tsaka ilang days kayo naglagay? Kung yung tanong na yon, kung mula sa punlaan, bali 7.5 na triple 14. 7.5 na triple 14. Tapos, 2 urea. 2 At urea. saka, isang 0060. Yun yung sa punlaan pa lang po. Mula punlaan na. Ay, mula hanggang sa ano na? Hanggang sa harvestin na. Harvest na. Yun pa rin yung 1 or 2 days before ilipat tanim. Nag-abono kayo. Tapos sa anong days ulit yun? 23. 23 days. Then 43 days. And then 43 days. Tapos after 43 days, yun na yung last po, no? After 43 days. Sinusuportahan ko na lang sa foliar. Parang pitik-pitik na lang ng foliar. Kaya na ano yung 250. Kasi may iba rin po nagtatanong na, ay gano'n, 150k daw ang kasi di ba yun po yung sabi nyo, 150k. Hindi sila niniwala kasi ang iba daw ang sabi nila, 40k lang sa amin. Sabi 30k. Kumbaga mahal na pag 60k. Hindi. Ang tanungin mo doon, baka yung labor nila, family labor, hindi nila kinocompute. Yun lang pinang-oopa. Paano yung labor ng farmer? Alangan mo na yung farmer, naggaganyan lang. Ito ang gawin mo, ito. Hindi ako naniniwala kasi kung ordinary farmer ka, normal farmer ka, usually you do the spraying. Yes, tama. Tapos yung mga damo lang dyan sa pilapil, yung nagtatabas-tabas, pag-oopahan ba niya o siya mismo ang gumagawa? Yun ba ay nilalagyan niya ng cost? Labor cost? Baka hindi. Yeah. Yung asawa niya, limbawa yung babae, magbibilad sila o kaya magbubunot at tumutulong yung asawa, yung mga nagluluto, sinasabi, nilalagay ba niya? Papakain. Ayun, yun din yung ano. Ako lahat ng cost. Lahat, Pati mag-a-assist, yung maghugas ng pinggan ng pinagkainan, pagpapatanim, inuupahan namin yun nakasama sa labor. Pati mag-irrigate. Mag-inogano ng sa irrigation, yes. Baka yung farmer, hindi. Ang kinukwenta lang niya, yung pag-opa niya ng rotovator. Ay kung siyang magkuliglig. At saka baka unti yung tauhan niya, Pastora, no? Hindi rin. Maski 1 hectare. Ang usapan natin is 1 hectare. 1 hectare. Yan yung tanungin mo. Baka naman kuliglig siya na. Ako, ang upa ko sa kuliglig is 1 for a day. 700 para sa aparato, 700 yung operator. Kung halimbawa siya na ang mag-operate ng kuliglig, nililista niya kaya yung labor cost. Ayun diba? Yun din. Mga ilan po ba, Pastor, ang nagiging tauhan nyo pag for example, itong 3 hectares na ito, ang nagtatanim is 20 dito, 15 doon sa kabila. Pero, at 5 pesos ay 500. 500 ang isa. Ang magbubunot, 5 pesos per punla. Ilan ang punla ng 1 hektarya? 650 times 5 ay 500. Yung ipapakain mo, ipapamerienda mo. Papamerienda mo. At siyempre, kung magpapainom ka malamig, hinihingi mo ba yung yelo? Kaya sabi ko, hindi niya kinukompute lahat. Kaya sabi nila 40, hindi ako naniniwala na sa pwedeng 40 peso ay 40,000 lang ang expenses, pero hindi ka naman niya bibigyan ng 100 yun nga, yun din. Hindi ka naman bibigyan ng 200. Hindi ka bibigyan ng 200, even 150, hindi ka niya bibigyan. Kasi may iba po nagpapatanim sila, minsan hiwa-hiwalay. Yung yung sasabihin nila, nakwinta ba nila na sa 1 hektarya, ilan ba ang magtatanim? 10. At 500, 5,000 na. Ilan ang ponla ng 1 hektarya? 600 times 500 ay 5 pesos, 3,000 na. 3,000 na. 8,000 yung 10 times 5, 5,000 plus 3, 8,000 na yon. Tapos yung papakain mo,
Papamerienda mo. Papamerienda mo pa. Kapag nagpakain kami, ang sabi ng mga tao, fiesta. Hindi lang kami nagpapakain lang ng... Yung simpleng ano lang. Kasi alam ko yung pagod ng mga tao. Yes. Yan. Tapos sasabihin mo rin, magmerienda kayo, kung may tinapay, tubig na lang. Hindi, kailangan may soft drink. May 18 pesos ang isang soft drinks, 5 pesos ang isang tinapay, dalawang beses, di 30 ang isang tao. Kung 20 tao times 30, 600, merienda lang yun. Merienda lang yun sa kanila. Kaya sabi ko, naniniwala. Kasi umaga, siguro kung sila natipid nila, Pastora, pero kasi sa inyo talagang all out talaga yung pagbigay nyo sa Kasi hindi ka naman aalagaan din ng kung hindi sila satisfy sa binigay. Correct. Yun yung isa rin sa sekreto na dapat yung mga nagiging tauhan mo, okay ka, tsaka maganda yung mo sa kanila. Kasi kinumpute ko na rin sa'yo, ito ang expenses namin, ito ang magiging income nito, ito ang income, net income. Talagang ganun talaga. Yes, kaya nga, sa isang, tig 100,000 kami, kasi hati kami. Minus expenses, yung susulangan pa. Kaya alam na namin. Sabi nga nung, yung iba, ikaw dahil alam mong ito ang target, ito ang gagastusin ko, ito ang ani ko, alam mo, yung iba. Yun yung iba. yung iba nga hindi naniniwala, masyadong mataas daw. Ay sabi ko, yun talaga. Maski from time to time, kung hindi siguro private yan, hindi namin personal, papa-audit namin ang libro namin. Para makita nila. Ayun po pala, Pastor, matanong ko. Di ba po dun sa 250 na kaba na inanihan nyo, di ba nilagyan nyo po yun ng organic yung mga tayo na inakasako? Mga nakasako-sako na Hindi. Hindi. Para sa vegetables lang namin ang organic. Okay. Yung 250, ang ginamit nyo lang doon yung abono and then yung Progib. At saka syempre yung, di ba, pina-raper ito, harvester, hindi namin sinusunog yung dayami. Hinahayaan lang namin na mabulok dyan. Lalo na ngayon, bumili ako, may gagamitin na ako sa Minecraft, yung para mabulok ang dayami at mako-convert into organic. Bumili na ako 1,200 isang 4 liters. Ano siya? Ano po yun? Yung pang organic matter kasi pang pabulok ng dayami. Pampabulok ng dayami. Bali sa susunod, Pastora, kasi si Goshen, pampabulok na rin siya ng dayami. Titingnan natin. Kasi kung yun, may 3 akong existing doon, tapos yung Goshen pa, 4, baka. Mailagay na natin sa nito. Kasi sa Pastora, yun, kaya nga yung iba hindi na naniniwala. Pero sabi ko, nasa sa inyo lang naman kasi kung talagang hindi mo kayang gawin yun, hindi ka maniniwala. Pero ako, kaya ino-open ko itong farm na mabisita nila para makita talaga hanggang sa preparation. Tsaka dito na rin sa video, Pastora, kasi hindi naman kayo magpapa-interview kung hindi nyo rin, parang wala rin kayo malasakit din sa kanila, parang gano'n. May share yung yung good news. Kasi syempre maraming nakakapanood. May iba lang talaga na hindi naman natin mapipili yung tao. May iba talaga na negative sa mga gano'n. Kaya sabi ko, nasa tao naman yun, yung naniniwala. Kasi alam ko yung mga naniniwala kasi tinatawagan nila ako personally. Yan na. At rini-reach out talaga nila. Nire-reach out. At gusto talagang puntahan. Sabi ko, ito yung timing na kung gusto nyong mamasyal kako, ito yung timing para makita nyo yung the actual stand of the crop. Para makita talaga yung stand niya. Yung dun sa nakabase din yung Pastora, yung sa 250, di ba nakabase din yun kaya nagkaroon ng laman yung batok ng palay doon sa nailagay yung abono. Abono at saka pulyar. Sa pulyar, nagkaroon siya ng Kaya ngayon, ito siguro sa mga kasaksid, may susubok na natin si Goshen dito sa Minecraft sa Minecraft ni Pastora na kasi hybrid.
Maganda yan, maganda Late talaga. Late na kasing dumating yung Goshen. Late nang narating yung Goshen, kaya babawian natin yun sa... Nag-last application na ako ng foliar ko sana eh. Nung last, anong last yung Pastora? Nung Miyerkules. Nung Miyerkules. Ilang days na siya nung Miyerkules, Pastora? Anto may anggaw ng Miyerkules dito, Jaklawal, nalapotilad yan. Nung 3 lang? Anong 3? Nung 3, tapos ngayon 5. Bali, 72 days. 72. Pwede pa rin po yun kung nakikita mo na may gusto mo pang pataasin yung ano niya. 72 days ilas mo. Nagpa-spray pa ako. Ito, pina-sprayan ko lahat yan. 3. Miyerkules. Yung session namin, last na yan. Pero ito, baka pa-applyan ko pa minsan, depende ito. Kasi pwede pa pala, kahit ang pinakalas spray, Pastora, kahit 75 days, pwede pang pwede, depende yung paglabas ng uhay. Kasi makikita naman natin kung gusto mo talaga. Kasi usually, yung batok, hindi nagkakaroon ng laman. Bakit? Parang kulang na yung support. Parang kulang na yung support. Kaya kung ito, umaga at hapon, hindi lang ako. Ako, 3 times a week, every other day, iniikot ko ito. Kaya nakikita, samantalang yung asawa niya, yung kasama ko talaga sa bukid, umaga at hapon yan, iniikot niya. Kaya nakikita talaga namin actual yung situation. Yung situation niya. Kasi yung iba, hindi naman nila ko, di ba? Dito lang sa harapan. Ginaganyan lang. Hanggang doon, sa ano pala. Pero kami talaga, may rota kami dyan para makita ko lahat yung variety. Yung variety. Ang 1 kilo pala ng marami na pala mailalagay. No? Ilang square meter to, Pastor? Hindi ko pa sinukat ito kung ilang square meter kasi ang usapan namin ni Peter, yung technician, mag-actual measurement kami ng area para makompute namin yung ibibigay niya. Siguro pag-aanihin na. Doon na nila kukumpute. At saka ibabase namin doon sa sample. Kasi binilang niya yung mga tiller ng mga sample 10 sample, pero ito is L19, 10 samples ang nakakalat dyan. 10 sample din sa 68. Yun yung ilang tiller yung ano niya? May kwan ata 32, may 36, may 19, depende kasi. Ang dami. Kaya kukunin niya yung average. Ngayon, ang purpose niya kung bakit gagapasin per sample, bibilangin namin yung productive tiller, yung may uhay. Mayroon naman yung unproductive, yung tiller nga pero hindi naman nag-uhay. Mabibilang yon. Tapos magbibilang siya ng number of grain per tiller. Unfilled. Maraming study pa ito. Marami pa silang kailangan. Tsaka pag nakalabas na lahat, diba, doon nila titignan kung gaano ka siya. 27, dumalaw daw dito, wala ako. Kahapon, nandito na naman. Hindi na ako dinadaanan sa bahay. Pag nakita na niya yung situation, saka siya dadaan sa bahay. Okay. Titignan niya muna. Kahit kasi dyan sa kalsada, tanaw mo na rin dito Binubuksan niya yun. Tinitignan na niya. Tinitignan na niya. Ayun, mga kasaksi doon. Kasi ang kakapal niya talaga.